Kabanata 5 Ipinapangako ko sa iyo ang Maximilian ay medyo namamaga at masindak habang pinapanood niya ang kakaibang pagtingin ni Victoria sa kanyang sarili. Bakit ka pa rin dito? At ang lumang Ginoo na ito, sino siya? Victoria ay tumingin hindi kanais-nais. Siya ay hindi napakahusay sa Maximilian. Matapos ang lahat, sa loob ng 4 na taon na ito, naranasan niya ang paghamak at panlilibak ng ibang tao dahil sa kanya, at siya ay nagbigay ng pag-asa para sa kanya. Ngunit ngayon, ang Maximilian ay talagang nakatayo sa tabi ng isang Rolls-Royce car. Paano? Maximilian scratched sa likod ng kanyang ulo awkwardly, ang kanyang mga mata bumabagsak sa Wilfred, na sa gilid. Agad na tumawa si Wilfred at sinabi, "Little brother, salamat sa iyo sa pagpapakita sa akin ng daan. Umalis ako muna. Sa hinaharap, kung kailangan mo ng kahit ano, maaari kang tumawag sa akin anumang oras." Matapos sabihin na, nakuha ni Wilfred ang kotse. Ang mga Rolls-Royce ay lumayo sa daan. Ipinaliwanag din ng Maximilian na may ngiti. Ang lumang Ginoo ay hindi alam ang kanyang paraan, kaya ipinakita ko sa kanya ang daan. Pagdinig sa paliwanag na ito, si Victoria ay hindi nakakagulat. Pag-iisip tungkol dito, imposible na ang kanyang asawa ay isang nakatagong mayaman na ikalawang henerasyon. Sa sandaling iyon, isang matalim at hindi mabait na salita ang dumating, ang nagsalita ay isang napakarilag, stylishly dressed woman na may malaking kulot na buhok, nagninangas na pulang mga labi, malawak na salaming pang-araw, at isang nerbyoso coat ng damit ng isang itim na halter tuktok at super maikling puting mainit na pantalon, na may isang pares ng tuwid at payat na mga binti na nakalarawan basa-basa puti sa sikat ng araw. Victoria blushed bahagyang, pinipigilan ang isang ngiti, baluktot ang buhok na bumabagsak mula sa kanyang mga tainga, at ipinakilala siya. Bueno, ang kanyang pangalan ay Maximilian, ang aking. Tuldok-tuldok, tila mahirap para sa kanya na sabihin ang salitang, asawa. Ang babae ay nakatiklop sa kanyang mga bisig sa paligid ng kanyang dibdib, na ginagawang buo ang kanyang dibdib, at nag-snort. Victoria, ikaw ay sobrang impulsive upang mag-asawa tulad ng isang walang halaga na tao. Ang lahat ng mabubuting tao sa bansa ay namatay. Si Leila, ang anak na babae ng pamilya Thompson, isang returnee sa ibang bansa, ay nag-aral sa ibang bansa para sa karagdagang pag-aaral 4 na taon na ang nakalilipas at nagbalik lamang sa bahay sa mga araw na ito. Nais niyang matugunan ang Rumord na walang silbi na asawa ni Victoria, ngunit hindi niya inaasahan na tumakbo sa kanya sa oras ngayon. Sa isang sulyap, siya ay isang natalo sa katunayan. Hindi ipinaliwanag ni Victoria, at ang kanyang mga mata ay nanunuya sa Maximilian, na mukhang walang malasakit. Bakit hindi siya may kahihiyan? Kung hindi para sa kanya, hindi siya mawawala ng mukha sa harap ng kanyang mga girlfriends. Ang Maximilian ay ngumiti at sinabi, "Victoria, babalik ako sa trabaho. Ang paggamot ni Sisi ay nalutas at gagamitin nila ang aking utak ng buto." Nalutas. Si Victoria ay nagulat at nagsabi, "Paano maaaring sumang-ayon si Lolo na gamitin ang iyong utak ng buto?" Ipinaliwanag ni Maximilian, sinabi ng dean ng ospital na kailangan niyang sundin ang mga patakaran at regulasyon. Matapos sabihin na, binigyan niya si Leila ng isang makabuluhang hitsura bago umalis. Pagkatapos ng Maximilian na umalis sa ospital, si Victoria ay medyo bigo, at dali-dali siyang tumakbo sa ospital kasama ang kanyang dalawang girlfriends upang kumpirmahin ang insidente bago siya hayaan ang isang hininga ng lunas. Victoria, diborsyo na agad na wimp. Ipakilala kita sa ilang mga mabuting tao. Lahat sila ay mayaman at makapangyarihan sa HCT. Bukod, mayroon din akong ilang mga dayuhang kaibigan na gwapo, mayaman, at sexual na nakakaakit. Sa loob ng ward, si Leila ay tumayo sa gilid, at pinanood ang Victoria at maingat na pag-aalaga ni Sisi. Si Lucy Harper, isa pang babae sa gilid, hinawakan siya, ang novel drama, Right, Victoria, ito ay 4 na taon. Masaya ako para sa iyo at oras na para sa iyo na diborsahin siya. Victoria froze para sa isang sandali at tumingin sa Sisi na nakatulog sa kama ospital. Malumanay niyang hinipo ang kanyang hubad noo at sinabi na may mga mata ng basa-basa, "Hindi ako magbibiyahe sa kanya. Kami ay kasal para sa 4 na taon at ito ay isang kasinungalingan na wala kaming pagmamahal para sa bawat isa at, siya ay palaging magiging ama ni Sisi maliban kung hindi niya tayo gusto." Nang marinig ito, sinimulan ni Leila ang kanyang paa sa galit at sinabi, "Victoria, bakit ka bobo? Ano ang napakahusay tungkol sa wimp?" Si Victoria ay tumalikod at tumingin sa Leila na nagtapon ng isang pagnanais at sinabi, "Well Leila, alam ko na sinasabi mo ito para sa aking sariling kabutihan, ngunit ito ang aking sariling negosyo." Nais ni Leila na magsabi ng isang bagay ngunit gaganapin ito pabalik, at sinabi, "Nasa iyo, ngunit hindi ko ilalagay ang pagsisikap na masira ka. Ikaw ang aking pinakamatalik na kaibigan at hindi ko hahayaan kang makakuha ng mas malalim na problema." Si Victoria ay hindi nagsabi ng kahit ano.
Naunawaan niya si Layla para sa kanyang kabutihan at maganda lang siya. Gayunpaman, may ilang mga bagay, lalo na ang pagmamahal sa Maximilian na si Victoria ay nagalit sa kanyang sariling puso. Sa gabi, ang Maximilian ay bumalik sa bahay na may isang bag ng mga mansanas, at bago siya pumasok sa pinto, narinig niya ang isang ingay sa loob ng bahay. Victoria, dapat kang makinig sa ina sa bagay na ito. Pumunta ka sa diborsyo na bukas-bukas. Walang lugar para sa kanya sa pamilya Griffith. Ito ang tinig ng kanyang biyenan, si Laura, na nagalit. Tingnan kung ano ang ginawa ng wimp sa ospital ngayon. Napahiya siya ng labis. Ang bawat tao sa HCT ay dapat malaman ito. Nakita mo ang lahat kung paano itinuturing ng Maximilian si Samuel ngayon. Itinutulak niya ang aming pamilya sa apoy. Sa loob ng ilang araw, ito ay ang mid-year buod ng pulong ng pamilya Griffith. Ang isang bagong vice president ng kumpanya ay mapili. Sa ganitong kagyat na punto, ang Maximilian ay walang paggalang kay Samuel, kaya imposible na si Victoria ay ihalal. Dapat mong diborsahin siya. Si Laura ay malapit nang sumabog sa galit, na bumabalik sa silid ng Victoria at sumisigaw sa isang pagnanakaw sa kanyang asawa na si Marquez na nakaupo sa sopa at binabasa ang pahayagan. Ibinaba ni Marquez ang kanyang ulo at nagpanggap na binasa ang pahayagan ng seryoso nang hindi gumagawa ng tunog. Siya ay isang tipikal na henpecked asawa, na walang katayuan sa pamilya. Ang kanyang asawa, si Laura, ay hinahawakan ang lahat. Bukod dito, siya ay ipinanganak na may mahinang kalikasan at hindi talaga maaaring hawakan ang kanyang ulo sa harap ni Laura na mabangis. Nang hindi nagsabi si Marquez ng isang salita, si Laura ay naging masakit, lumakad, pinunit ang pahayagan mula sa kanyang kamay, at sinampal, araw-araw na umuwi ka at lahat ng alam mo ay magbasa ng mga pahayagan. Bakit hindi ka nagmamalasakit sa aming pamilya? Hindi ba si Victoria ang iyong anak na babae? Sinabi ni Marquez na walang magawa, nagmamalasakit ako, ngunit hindi namin maaaring gawin ang desisyon tungkol sa bagay na ito. Kailangan nating hilingin sa Victoria. Si Laura ay hindi nagmamalasakit, at agad na bubo at yelled, wala akong pakialam. Ang aming anak na babae ay dapat diborsyo na wimp. Ito ay 4 na taon, at ang aming pamilya ay dumura at tumawa sa. Hindi ka ba sapat? Si Laura ay nagpapakita ng mga luha nang sabihin niya ang mga salitang iyon, at nakaupo lamang sa sopa, na umiiyak ng labis. Marquez, kung ikaw ay isang lalaki pa rin, gagawin mo ang iyong isip para sa akin sa lugar na ito. Ang aming anak na babae ay nagtrabaho ng husto, at ngayon si Sisi ay may leukemia. Ang lahat ng ito ay dahil sa wimp, Maximilian. Maaaring may asawa siya sa isang mayamang pamilya at maging isang mayamang asawa, at maaari tayong sumunod sa kanya upang tamasahin ang mga pagpapala. Nais mo bang panoorin ang Victoria na magtrabaho ng husto araw-araw at ilagay sa mga kamag-anak na pokong sa kanya? Kung wala kang nararamdaman, nasisiyahan ka na. Ang pangunahing negosyo ng pamilya Griffith pamilya ay sa pagharap sa mga nakapagpapagaling na damo at mga aparatong medikal sa HCT. Ang Victoria ay kailangang pumunta sa mga pabrika, nakapagpapagaling na mga base, at mga merkado araw-araw, na nakapapagod. Bukod dito, dahil sa Maximilian, mayroon silang napakababang kalagayan sa pamilya Griffith. Ayon sa mga alingaw-ngaw, wala sa mana ni Samuel ang kabilang sa Victoria. Pagdinig dito, si Marquez ay tahimik din. Pagkatapos ng lahat, siya ang kanyang sariling anak na babae. Siya ay malapit nang bumabangon kapag ang Victoria na nakalok sa kwarto ay nagbukas ng pinto sa sandaling ito at pumasok sa sala. Siya ay tumingin ng masigasig sa nagagalit na Laura at ang malungkot na mukha ni Marquez at sinabi, Itay, nanay, hindi ko pupunta sa diborsyo Maximilian. Pagdinig nito, si Laura ay nayayamot, at pagkatapos ay sumigaw, Victoria, anong bagay ang iyong pinag-uusapan? Hindi mo siya diborsyo at gusto mong panatilihin ang wimp para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Nanay, hindi ako nagsasalita ng bagay na walang kaparerekon. Gustong-gusto ko ang Maximilian. Kahit na sinaway ko at tinutuya ng aking mga kamag-anak at mga kaibigan sa nakalipas na 4 na taon dahil sa kanya, siya ang aking asawa pagkatapos ng lahat at siya ang ama ni Sisi. Sa loob ng 4 na taon, tahimik siyang nagbabantay sa bahay na ito. Mayroon bang anumang mga reklamo mula sa kanya? Hinahamak mo siya, hinamak siya ni Lolo, at hinahamak siya ng lahat, ngunit hindi ako. Maximilian stood sa pinto na may isang bag ng mansana sa kanyang kamay. Kinuha niya ang isang mabigat na hininga. Ang kanyang mga mata ay basa-basa, at tumangala siya sa kalangitan. Siya ay nakangiti. Ito ay 4 na taon, at ito ay naging laging siya ay nagmamahal sa kanya, kahit na dinala niya ang kanyang walang katapusang paglala. Bakit ang babaeng ito ay naging hanggal? Ipinangako niya sa kanya ang isang buhay ng kasaganaan, ngunit ngayon ay tila ang lahat ay wala na. Ang Maximilian ay pinipiga ang kanyang kamao at isang seryosong hitsura ang lumabas sa kanyang mga mata, Victoria, naniniwala ako.
Ang aking pangako sa iyo ay hindi magbabago at ikaw ay magiging pinakamasayang babae sa mundong ito. At sa paglipas dito sa living room, ang Victoria ay lumuha na, tinitingnan si Laura at Marcus sa kanyang magagandang mata at sinabi, Nanay, Tatay, hindi mo maintindihan. Mahal ko siya at naghihintay ako para sa kanya upang opisyal na sabihin sa sino man na siya ay ama at asawa ni Victoria. Tuldok-tuldok, ang silid ay nahulog tahimik. Kahit na si Laura ay nagkaroon pa rin ng sama ng loob sa kanyang mukha, ngunit hindi siya maaaring sabihin kahit ano pa pagkatapos marinig ang mga salitang ito mula sa Victoria. Sa oras na ito, binuksan ni Maximilian ang pinto at tumayo sa pintuan. Ang isang ngiti tulad ng isang mainit na araw ay lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Siya ay tumingin sa Victoria na puno ng malinaw na luha, lumakad sa kanya, at malumanay white ang mga luha sa sulok ng kanyang mga mata. Maximilian, ay pangako mo ba ako? Para sa akin at Sisi. Ayaw kong ilagay ang lahat ng panlilibak. Hindi ko gusto si Sisi na tumawag sa iyo tiyuhin sa bawat sandali. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ay ama at ang aking asawa, hindi isang wimp. Ang mga mata ni Victoria ay pula, at napuno sila ng mga luha. Ipinapangako ko sa iyo, sinabi ni Maximilian na seryoso, tumingin sa Victoria ng mahinahon, at naging umalis.